Can the Marcos administration survive 2026? Ang sagot nasa t-shirt. Correct. If you want to survive 2026, ito Correct. yung sagot. Ayan. Kaso, ang follow-up ko dyan, Senator, paano kung sangkot yung mga pinakamalapit sa kanya o pati siya? Eh di, nasagot mo na yun. Take it away. Nasagot mo na yung tanong. Paano? Well, yung survival kasi, mahalaga yan for 2026. Dahil pag na-survive nila yung 2026, 2027 kasi, election fever na eh. So, iba na yung asta ng labanan. Nakita naman natin itong nakaraang taon na may mga destabilization. At may mga moment na muntikan na rin yung gobyerno. Di ba? Although, later on, ay naging safe na sila, unlike Jinggoy, no? Dahil nga, may 3 variables yung nangyari. Una, tumayo yung Catholic Church laban sa military junta, revolutionary government, SARA installation, at binantain nila yung anti-corruption struggle movement within the constitutional framework. At syempre, kahit hindi naman ganun kalaki yung mobilizable force ng simbahan pa sa kalsada, yung kanilang influence ay mas malaki kaysa dun sa ibang mga sekta na mas mabilis o mas malawak mag-mobilize sa lansangan. Ikalawa ay tumayo yung armed forces doon sa konstitusyon. At sabi nila, sila ay mananatiling non-partisan, which only meant na hindi sila makikialam sa politika at i-maintain nila, dedepensahan nila yung constitutional framework. Ikatlo, yung pangunahing motibong puwersa o motive force ng mga Duterte opposition, yung Iglesia ni Cristo, ay nagbago ng tono at nagbago ng atake. Hindi nga pinadalo sa kanilang malaking rally yung mga Duterte at itinaboy yung mga gustong sumama dun sa rally nila ng mga DDS. So yung 3 variables na yon ay nakatulong sa gobyerno na maigpawan yung threat ng destabilization last year. Pero yung crisis ay nanatili dahil nga yung approval rating ng presidente pababa, yung kanilang mga mortal na kaaway ay mataas pa rin ang approval rating kumpara sa kanila. Tapos yung ekonomiya, partly or dramatically dahil dito sa corruption scandal ay dumadaos-dos pababa. At yung mga instability na nakita natin nitong nakaraang 2 taon ay lalong nag-heighten o nag-scale up. Kaya hindi pa sila totally safe ngayong 2026. Pagaman, sabi ko kanina, kung ma-survive nila ito ay safe na sila sa 2027, no? At going into the elections of 2020. Ibig sabihin, matatapos nila yung termino nila. Kaya 2026 will be the decisive year. Incidentally, may pinalutang yung isang kongresista, si Congressman Egay Erice, na meron daw mga lumapit sa kanya at hiniling na i-endorse niya yung planong impeachment complaint against the president. Anong basa niya rito, Senator? No? Yung prospects of the president himself being impeached. Well, dahil nga lumapit sila kay Egay Erice, una ay hindi ganun karami yung nakikita nila na posible mag-endorse ng isang impeachment complaint against the president. Ibig sabihin, medyo defining yan na hindi ganun karami pa at this point yung handang kumilos para sa impeachment ng sitting president. No? Ikalawa ay baka dapat tanungin ni Congressman Egay Erice bakit siya nilapitan. Tinanong ko rin sa kanya kahapon. Kasi raw yung mga public pronouncements niya about the budget, about ang program, malamang daw isa sa mga gagamiting basehan ng impeachment complaint. Yun ang sabi niya. Siyempre ako, paniwalang-paniwala ako. Sobrang naniniwala ako. Innovate niya yung talong mo nung tinanong mo siya na tingin sa kanya, DDS ka ba o hindi? Medyo, sabi niya,
Kinunta. Medyo na matrix tayo dun eh. Buti hindi ako kasama dun sa program na yun. Good evening, Congressman. Nanonood dyan yun. Kong. Oo. Huwag niyo naman sagutin lang ganyan si Christian. Okay. Sige. So yun nga. Ito yung ulo ko nung sinabi niya na nabastos o na-shame si Sarah dun sa Quadcom. Quadcom? Oo, grabe. No? Doon medyo uminit lang ang ulo ko. Paano ba siya shame si Sarah? Ako medyo tumalbog yung utak ko eh. Yung kahit maliit lang yung laman niya, medyo gumanon eh. Medyo kapos na kapos pa nga eh. Kulang na kulang pa. Parang si Sarah yung bastos, di ba? Yung sa budget pa lang, binastos yung mga congressman. Hindi naman ganun kataasan ng tingin natin sa mga kongresista. Pero masyadong bastos yung vice president. Hindi, tsaka yung kasalanan nila ay medyo, alam naman natin, makasalanan yung mga kongresista. Kaya nga binabalata natin. Pero, kumbaga, in the scheme of things, baka wala pa rin tatalo kay Digong, kay Sarah, at doon sa kanyang pamilya at kanyang mga kaalyado. Yun lang naman sinasabi natin. Sa level ng kabastusan lalo, ano? Sinabi rin kasi ni Congressman Erice na ano ba naman yung 120 million kumparado sa daan-daang bilyon at trilyon-trilyon na ninakaw. Parang malaking land sequitur, no? Yung statement na yun. Okay. Pero nga, actually expected naman natin na mayroon magka-file, diba? Actually, last Congress may nagsubok na, diba, na mag-file impeachment complaint against the President. Alam naman natin na isa ito sa mga, yung nasa toolbox to nasa toolkit ng mga DDS para mapatalsik yung Presidente. Pero ang tanong dito, taking into account yung the whole political context, anong chances nito na lumusot ito? Well, siguro ito yung first time probable na dalawang impeachment ang ma-file. Isa sa Presidente, isa sa Vice President. Probable yon, no, na ma-file yon. Hindi naman kasi bawal yon. Yeah. No, ang bawal ay dun sa isang akusado na may dalawang impeachment in 1 year. Pero sa magkahiwalay, pwede namang magkasabay. Baka hindi naman saktong magkasabay, no? Pero at least magkasabay sa isang taon. Yung kay Sarah ay baka mag-progress. Not necessarily yung 260 na bumoto last time. No, pero 30% naman, ilan ba yan? 104, 105? Yun ay posible pa rin. Kahit mas stricto at mas marami yung rules ngayon for impeachment dahil sa ating butihing Supreme Court Justice na si Marvick Leonen. The Leonen decision. Maraming salamat po sa decision na yun. Oo, na practically binago yung rules on impeachment sa ating konstitusyon, no? Sa konstitusyon, no? Salamat po for rewriting it. Salamat po. Yes, oo, no? Kaya yun, mas may feasibility pa yan. Lalo na kahit medyo late ay mukhang hindi nila haharangan ng impeachment or hindi nila kokontrahin at least sa mga statements man lang nila ng Malacanang yung impeachment. Unlike yung nakarang impeachment. Yung sabi ng Presidente, nagising na? Ni isang Pilipino, wala namang matutulungan ng impeachment na yan. Diba? Sabi niya, the teacup. Oo. Ngayon, parang iba na yung kanilang tono. At sabi nga ni Yusek Claire Castro, ay practically ay hindi nila haharangan. Sen, ibig sabihin, nila na hinarangan nila yung nakaraan. Sen, pwede bang humirit? Parang gusto kong ganitohin eh. Ngayon nyo pa naisip yan? Diba? So, hindi na haharangan. Ibig sabihin, hinarang last time? Yung ba yung, o baka mali lang yung aking syllogism? Hindi naman. Mukhang tama. Natawa lang ako na bakit hindi nyo pa ginawa noon yan? Kung saan hindi pa ganun ka-sadsad yung inyong approval tsaka trust rating. Correct. At wala pa itong skandalong ito which greatly diminished the political capital of the president. Ngayon pa. Oo. Pero sabi nga ni Cardinal Lambo, minsan binibiro tayo ng tadhana. So kasama yan sa mga biro ng tadhana. No?
Ikalawa, yung sa presidente, bagamat nagbago yung landscape, pababa yung kanyang approval rating at saka palapit yung 2028 election at yung kanyang kalaban ay mataas pa rin yung approval rating, especially presidential preference for 2028, ay presidente pa rin siya for 2.5 years. Kaya medyo mag-hesitate, mas malaki yung hesitation ng mga kongresista na bumoto sa kanyang impeachment kesa sa impeachment ni Vice President Sara. Dahil nga, presidente pa siya for 2.5 years. Yung sinasabi ni Boying Remulla na 10% ng Kongreso ay pwedeng makasuhan, siyempre galit yan sa gobyerno. Yeah. Pero takot din yan. Dahil siyempre bumabalanse sila kung tutuluyan ba sila o hindi. Kaya hindi necessarily na yung 10% na yan ay boboto for impeachment ng presidente. May isa akong idadagdag na element, Sen. No? So, paano kung mas diinan ng presidente itong mga contractor at iba pa mga sangkot dito sa flood control scandal doon sa Kongreso? That's one. Tapos, talagang ipilit yung mga reform measures like the anti-political dynasty law, yung pagreforma sa party list law, na talaga may tama doon sa mga political future and fortunes itong mga kongresista, miski hindi lang po yung mga contractor. Hindi ba ito added pressure on these legislators to basically tumayana doon sa posibleng pumalit sa Pangulo at suportahan ang impeachment ng presidente? Well, two-edged yan. May ganung possibility. Pero kung makakatulong ito sa mapigilan yung pagbagsak ng approval rating ng presidente, ibig sabihin kung makakatulong ito na siya ay hindi maging lame duck president. No? Dahil nga mas mababalanse niya o mamimitigate niya yung political crisis na kinakasadlakan niya. Then, pabor yun para hindi siya i-impeach ng mga kongresista. So, balancing act yan. No? Sabi ko nga, dahil presidente ka pa rin for 2.5 years, no? At saka kung yung mga gagawin mong measures na yan ay makakatulong na mas maging popular ka at hindi maging lame duck, then on the other hand, ay makakapigil yon sa mga, at least karamihan ng mga kongresista para pumirma sa iyong impeachment. Dahil 1/3 din yung kailangan Mahigit 100 niya. No? Mahigit 100 niya. Hindi naman kaagad makakasuhan yung sinasabi ni Boying Remulla na 10% ng Kongreso. Siyempre, kanyang by batches. No? By batches. So, halimbawa, kasuhan niya yung 5 o 10 na kongresista, yung 20 na posibleng kasuhan ay ninervyusin. Ninervyusin. Baka isunod sila o baka hindi. No? Yung presidente na mataas ang ratings o yung vice president na mataas ang ratings, kung sakali ay sa 2028 pa yon lalaban for president. In between now and 2028 ay maraming pwedeng mangyari sa kanila kung sakali napipirma sila sa impeachment ng presidente. Okay. Mas delikado. Nandun yung immediate threat sa kanila. Kaya sa balance sheet ay mas marami ang hindi pipirma kesa pipirma sa impeachment ng isang sitting president. Isang sitting president. Sabi nga ng isang senador na kausap ko, kung hindi si Sara yung vice president niya, baka mas lumakas ang possibility ng impeachment niya. Pero dahil si Sara ang kanyang vice president, ay marami ang mag-hesitate. Marami ang mag-hesitate. Ang pinaka-deterrent sa pagbagsak ni President Marcos ay yung vice presidente. For now. For now. Lalong-lalo na ay yung military mo ay ayaw ng isang pro-China na successor.